Magandang araw mga kakampi sa kapayapaan. Narito na ang detalye sa mga nangungunang balita. Nito lamang Webes, kinumpirma ng 6ID ang pagkasawi ng leader ng DI Magid Group. Ito ay ayon kay Major General Alex Reliera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central matapos na tumugma ang DNA test ni Zaiden Jade Nilong na mas kilala sa alias na Aliboy, batay sa mga sample ng DNA na kinuha mula sa kanyang kamag-anak. Sa ulat ng 603rd Infantry Brigade, ika-6 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, sinalakay ng tropa ng militar ang pinagkukutaan ni Nilong sa City of Malabong, Barangay Lumitan, Palimbang, Sultan Kudarat. Nagsipulasan ng mga kasamahan nito at nahiwalay si Nilong sa kanyang grupo, dahilan kung bakit naglaylo ang kanyang grupo ayon kay Brigadier General Michael Santos, Commander ng 603rd Brigade. Makalipas ang mahigit 1 linggo, muli nagsagawa ng operasyon ang kasundaluhan laban kay Nilong, dahilan para madakip at maneutralisa ang leader ng DI Magid Group gabi noong July 17, 2023. Para makumpirma ang pagkakakilanlan nito, isinailalim sa DNA test sample ang bahagi ng kanyang katawan, bagay na tumugma ito sa mga resulta ng DNA ng kanyang ina at kapatid. Nabatid na ang grupo ni Nilong ay sangkot sa iba't ibang mga karahasan na naging banta sa seguridad ng mamamayan. Inaatake din nila ang tropa ng gobyerno. Sinabi naman ni Major General Reliera na matuturing na malaking dagok sa teroristang grupo ang pagkasawi ni Zaiden Jade Nilong o Aliboy at tuluyang pagkakasugpo sa mga teroristang pangkat. Ang dalawa pang magkapatid na sina Jeffrey Nilong alias Mumoy at Al-Amin alias Amin ay na-neutralisa ng mga security forces ng gobyerno noong September 9, 2020 habang may dalang mga pampasabog patungo sa General Santos City sa isang checkpoint sa Barangay Lamsugod, Surala, South Cotabato. Ang DI Magid Group ay orihinal na pinamumunuan ni Muhammad Jafar Magid alias Tukboy na napatay noong January 5, 2017 sa isang joint law enforcement operations sa Kiamba, Sarangani Province. Kasunod ng kanyang pagkamatay, si Jeffrey Nilong alias Momoy ang pumalit sa pinakamataas na posisyon. Target ng pamunuan ng Western Mindanao Command na matapos na ang kampanya ng militar laban sa mga threat groups dito sa Joint Task Force Central. Ito ang sinabi ni Lieutenant General William Gonzales, Commander ng Western Mindanao Command, sa kanyang pagbisita dito sa tahanan ng Kampilan Troopers. Aminado ang opisyal na kayang malipol ng mga elemento ng Joint Task Force Central ang mga kalaban ng Estado dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga grupong banta sa seguridad ng mamamayan sa Central at South Central Mindanao. Pinuri din niya mga accomplishments ng JTF Central 6ID sa pamumuno ni Major General Alex Reliera hinggil sa mga hakbang at mga inobasyon na ginagawa ng JTF Central 6ID para tulong masugpo ang natitirang BIFF, CTG at mga ALG. Hangang-hanga din si Lieutenant General Gonzales sa mga inisyatiba ng 6ID sa pagbuo ng HADR Mobile Command Post na malaking tulong anya sa panahon ng sakuna at emerhensya. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Lieutenant General Gonzales bilang pinuno ng Western Mindanao Command. Ipresenta naman ni Major General Reliera sa kanya ang mga nakumpiska, na-surrender at na-recover ng mga matataas na kalibre ng baril. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Michael Angelo Q. Canduli, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, naging makabuluhan ng pagdaos ng 30th Infantry Battalion ng Front Rescued Kamustahan 2023 na may temang Alone We Are Strong, Together We Are Stronger noong ikawalong araw ng Nobyembre sa Kiamba, Sarangani Province. Sa tulong ng pinagsamang pagsisikap ng PTF Ilkak Sarangani, lokal na pamahalaan ng Maasim, Kiamba at Maitom at ng Panwa Integrated Steel Incorporation, layunin ng nasabing aktibidad na maibahagi ang mga isyu at saloobin ng mga friend rescued mula nang sila'y nagbalik loob sa pamahalaan. Upang makamit ito, sila'y binigyan ng pagkakataong makapagsalita at mabahagi ang kanilang mga saloobin sa isang open forum. Napakahalaga ng pagdalo ng bawat ahensyang bahagi sa LCAC upang madaling matukoy ng mga FR kung sino ang kanilang lalapitan sa mga isyong kanilang ibinahagi. Binigyan din naman ni Ms. Fritz Fernandez ng PTF LCAC Sarangani ang mga benepisyong matatanggap ng mga friend rescued tulad ng housing assistance, livelihood assistance at mga health benefits. Lubos ang pasasalamat ni Lieutenant Colonel Canduli sa mga opisyalis ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict upang matugunan ang mga isyu at alalahanin ng mga friend rescued sa ilalim ng 30th Infantry Battalion. Sa huling bahagi ng programa ay masiyang tumanggap ang 72 friend rescued na mga food packs mula sa DSWD-12, PTF LCAC at Panwa Integrated Steel Incorporation.
Mga kakampi, inyong natunghayan ang Kampilan News, mga mahahalagang balita at kaganapan sa Joint Task Force Central at 6th Infantry Kampilan Division, Philippine Army sa linggong ito. Mula dito sa punong himpilan ng Kampilan Division, Private Roland Orteliano, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Kampilan.